And then, kukontakin nyo kami para doon sa updates ng datasets. Dito siya nakukuha sa GeoFabric. .de. Pag-select nyo siya, as home, whole world yung datasets niya. For the road network, sa waterways, yan, meron na siya. And then, meron inquiries, may tanong sa akin si Ma'am Nats kanina regarding sa yung sa canals. Pag di ba, possible pag nagkagawa kayo ng train ng canals kung saan yung papadaan, hindi sa Google yung location niya kung saan yung ilalakad. Using yung IPSAR data, kapag nilapatag nito tapos, but yung i-suggest kasi pwede yung waterways natin, Okay. share screen. Yung canals, ginagawa niyo ng cross-section, di ba? Yes, sir. Doon sa IPSAR data, pwede niyo siyang gamitin kasi possible siya ito one meter control, kaya niya i-generate. Which is on the ground, almost same din. Kasi hindi naman gumagalaw yung movement ng contour lines. Thank you, Bart. Sa online, wala pang yun. Paki-advise na lang po sila dun sa ating online. Ano nakalagay? Medyo marami ata mag-online ngayon, gawa ng Nag-crash na. Ano kasi yun, buong Philippines na ano. So, di ba? Nandun na lahat. Yan na ba yan? Oo. yung ating data dito sa DEM, hindi siya pwede pang pang canals kasi naka 10 meters yung niya, difference niya. Oh, wow. Then, kaibahan ng QGIS sa ibang software ng GIS software. Kuwari, may DM na lang. Meron mga GIS software na automatically pwede ka mag-generate ng mga streams. Sa QGIS, meron din siyang plugins na tinatawag para doon sa mga watershed. Pero, ito kasi, tinuro pa lang sa amin, hindi pa namin natetest kung maayos yung gamit nito. Pagdating sa streams na ginagamit sa QGIS. Sir, ba't mga ganun? Pag ganun, unavailable siya. Hindi na po kasi na yung files niya. Yung Ito, meron siyang plugins na GRV4. Tapos na po. At yun, meron siyang scenarios at then pwede siya mag-generate ng mga Hindi, ito yung watersheds. kinapit ko kay sir. Ah, Ito yung ginawa ko. Pero hindi pa siya, plugins siya sa QGIS. Sa questions lang, sagutin ko lang yung questions. napapakita mo po. Plugins siya sa QGIS, pero hindi pa siya naka-attach Ay, talaga doon sa plugins. Kaya separate plugins siya na. ay, yung in-upload mo sir. Ah, tingin ko yung akin yun. Ayun. Ayun. Yan, yung ginawa mo. Yung tapon. Dalawa. Ito. Ba't dalawa? Yung in-upload namin ng Philippine Latest, additional datasets nyo na lang yun kung meron kayong gustong propose area na gagamitin. Ang gagamitin natin is yung sinave natin kahapong project. Yan. Ilang naghang na. Yun. Hindi na kaya. Impossible next month, mag-update na naman ang GeoFabric ng layers. Kasi ang GeoFabric is lagi siya nag-update monthly. Pag kilik natin dito yung GeoFabric downloads, nandito na yung options kung ano yung mga possible na pwede nyo i-consume na data. Medyo mabagal yung ating internet yan.
And then meron siya dito, naka-sub-regions na siya. Sa atin is Asia, select nila yung Asia. And then yan, makikita nila yung mga yan, country. Pwede na sa Philippines. Pag sinilip natin yung Philippines, eto. May PDF na siya, and then meron na rin siyang zip file na shape file format. Tinuturo ko to para if ever na gusto niyo ng updated datasets, meron kayong makukonsume or magagamit na datasets. Maliban doon sa built-in, doon sa ating QGIS. Pero same way din yan noong nandun sa Quick OSM. Same results din yan. Ang kagandahan lang, dito kasi sa GeoFabric, meron download na siya na ng buo. And then monthly, nag-a-update sila. Tulad nito. 1 day ago. November 27, 2024 yung last update. Kaya yung naka-upload sa inyo dyan ay latest yun. May possible na data dyan na hindi nakalagay doon sa luma at yung updated, madadagdag. Ang napansin ko dyan, sample ko dyan yung ating waterways. Dito sa latest na dinownload ko, marami-rami na yung waterways niya. Doon sa lumang version, maiksi lang. Maiksi, kakaunti lang yung kanya. Pwede kong i-demonstrate din, pakita ko lang. Pero, mag-open lang po ako ng queue. Not necessarily na sumunod. Pakita ko lang, tapos mag-start na tayo dun sa ating layout. Okay? Sa GeoFabric monthly nag-update, and then habang tumatagal, nadadagdagan yung inputs, yung mga vector file, kaya lumalaki siya. Kaya umabot na siya sa 1.2 gig. Kung napansin nyo, yung ating datasets doon sa... Nagbigay po kami ng additional data, itong NIA Occidental na data. Yung vector file niya, ito po siya. Meron din siyang roads, meron din waterways, meron din buildings. Kaso, hindi updated yung i-upload na yan nandiyan. Yung na-prepare namin, hindi updated. Kaya, nagpalit ako ng datasets or nagdagdag ako ng panibago. Yan. Iloload ko lang yung sample ko na. Sa waterways, yung old data to, Occidental data, select, then open. Add ko lang yan. Doon sa area natin, ito lang yung waterways niya. Doon sa latest, o yung sa in-upload natin bago, browse, nasa download sa atin ito. Hindi ko na-unzip yung data doon sa in-upload kong data sets na Philippine latest. Sa zip file, temporary lang siya. Iloload ko lang siya, pipilitin ko lang siya at layer. Ayan, close. Ayan. Doon sa Philippine latest na data for the waterways, yan. Ito yung hindi updated. Ito yung updated na. Nakita niyo yung updates niya. Like sa area na to. Sorry sa mga nasa online, hindi pala ako nakashare. Share, yun. Kala ko nasa click ko yung share. Thank you po, Sir Jester. Yeah.
Malaki. Tingnan natin ha. Malaki siya. Tingnan niya, magsasample lang ako ng sa HMGS, GIS sa satellite. Mangko dito sa baba. Yan. Yung una dito since na update na nilagay namin ng waterways, yan yung waterways niya na available na. Yung yellow light. Ngayon, kung napansin niyo, putol dito, may mga canals pa rito. Hindi niya kasinama. Doon sa updated, yan. Nakadugtong na siya. Then, ano naman ito? Ito, may putol pa rin, no? Kung napansin niyo. Hindi ba ito nalagay dito? Meron ditong canals eh. Kita naman sa image ni meron niya. Anong dapat gawin niyo dyan? Pwede niyong pwede ka nang dugtungan mo to, tapos iti-trace niyo na lang ito para ma-update yung waterways. Di ba? Baka sabihin din namin tinuro kung paano mag-create ha. Kung may existing ka lang ng layer, pwede mong i-edit tapos mag-add ka na ngayon ng lines para dito. Ito yun. Ayan. Nag-crash ako kasi di ba pinili ko yung latest load na hindi naka-unzip. Ayan. Na-detect niya na. Pinilit ko lang yun. Yun. Parang ito rin. Pinilit ko lang. Ngayon, alam niyo na kung paano yung i-update, di ba? And then, paano makaka-download ng additional data sets. For this day, ang ating topic is yung ating advanced layouting. Paki-open na lang po ng inyong project na sinave natin kahapon. Kulang yan. Wala pa iba. Yun. Yung akin ay Yung nasa Arapay B4. Pulse. Yung aking lagay na file name is Wala layout. pa yung candies. Yan. Yung- Pakiran na lang po ng ating layout na sinave kahapon. Meron ba yung layout? Ayan, okay na pala. Hindi ba road network to? Oh. Sure ba sila? Doon sa aking layout, nag-generate po tayo ng grid kasi gagamitin natin siyang index, map index ito. Covering yung ating, yan, covering yung ating target area. Doon sa mga walang waterways, pwede niyo pong gamitin yung waterways na inakalagay doon sa NIA Occidental Data. Pero, ito, browse. Hindi nga lang siya updated. May mga portion na hindi pa nakatrace. Kulang pa na. Hindi, ito yung road. Pero ano naman yun? Hindi pwede kami talaga. Iniikot namin talaga lang yun. Pwede natin. Hindi, layo dito yung Devil's Mountain. Ito. Yan yung pulse. May pulse dyan. Oo, madami talaga dyan daan. Ito mo ng color para makita ito. Ito yung waterways na nandun sa Occidental. Pero ang maganda doon, naka-flip na. Ito yung updated na version. Pag chinek ko itong isa, makikita nyo yan. Mas marami na siya nalagdag. May mga canals na rito na naka-trace na yung kanyang position. I see. Saan? Magda-download pa tayo? Hindi, ayun o. Hindi. Yun lang ah. Doon sa mga walang Yan na, na, updated parehas naman. walang data doon sa waterways, pwede nyo ilagay yung data na nandoon. Then meron din siyang road network doon sa NIA Occidental Data. Remove layer. Remove ko na yung luma. Yan. Ang gagamitin ko yung updated. Yan. And then, meron din contour lines doon sa data na yon. If possible, kung wala pa po kayo na generate na contour,
pwede nyo i-load yun. And then, for the kasi ang gagawin natin is topographic map ng area na to. Paki-on po yung ating contour, hide lang po yung waterways. Yung ating boundary, i-hide ko na rin po. Ang i-open ko lang is yung contour. Yan. I-open ko lang po is yung contour. Lawat lang ang internet. Layer. Oo talaga eh. Sorry sa online. Layout. RAM. Yan. Yung aking contour, kung napansin nyo kahapon, nag-display ako ng contour na pinigaya ko yung mga kulay natin. Ito, itong HTML notation. Yan, yung color niya. Saka pa internet eh. Nabago yung kulay ko. Right click properties. Yung brown ko naging, ito yun. Ito, ano ko before yun eh? Before you start, click OK. Yun. Ilagay ko. Ay, sorry. Properties. Ito yun. Ang notation niya is B4731M. Kasi sa Nami, ang ginagamit namin para sa contour line na color is brown. Sa cartographic standards, yan, para sa ganyan. Kaya medyo nag-ano na rin kami for the layouting dun sa mga kulay. Huwag kayong nagamit na red, if possible. Mali ba lang yung red, ginagamit niya sa hazards. Color ito. Pag yung generic mo. Ito. Wait lang po. Ita-type ko na lang din sa notepad. Before 71 Ganun siya. Ito para pare-pares tayo ng color ng contour lines. Oh no. Wait. Nawala nga pala inyo. Kapag kinat. Yan. Paki-raise na lang po ng hand kapag napalitan na po yung color. Possible wala na ata kayong green card dyan. Hand na lang. Uy, baka Ganun. Doon sa mga kailangan po ng tulong, paki-raise na rin inyong right in. Oh. Batiin mo kasi Zero lang. Siguro tabati siya na sa Right hand sa okay, left hand sa need help. Oo nga, dapat pala wala na to next. Isama na natin yung paa. Yan. Once okay na po, yung color natin, assign na natin yung color. Kung napansin nyo, yung color dito sa ating contour is apply okay. Halos pare-parehas lang sila. Hindi natin ma-determine kung saan yung highest and lowest and highest peak nitong contour line. Maliban dun sa label, pwede natin palitan yung mga weight para ma-correct
i-characterize natin yung mga contour lines. Paano yun gagawin? Sa QGIS, right click, properties, kung maayos na yung color dito sa QGIS, sa width, meron din siyang rule sa width na pwede natin i-adjust itong contour lines. Yan. Width, contour lines, tapos meron siya dito edit. Para hindi lang siya single na naka 0.66 yung ating mga contour lines. Edit. Yan. And then dun sa expressions, yan. Pwede ako kumuha ng rules dun sa expression regarding sa contour line. Ito yung kanyang command. Yan. If elevation is 100%, Saan nila? ang kanyang magiging contour line, ang kanyang width ng kanyang contour ay magiging 0.6. And then yung if elevation is 25%, ma-adjust siya sa 0.3 to 0.1. Yan. Mamaya makikita niyo kung anong results niya. Pwede natin i-type ito dito sa expression builder. Yan. Sa akin kasi pwede kong i-copy na lang. Or pwede kong i-type din dito. If and then yung page values natin na elevation. Tapos percent. Is 100. Pero medyo mabagal pag ginawa ko siya ganito. No? Copy nyo na lang sa para. Kakapit ko na lang. And then para ma-display ko na yun agad. Yes. Yan. Pwede yung i-type na lang itong bali na to, or pwede kong i-post ko na rin siya sa classroom para i-copy nyo na lang yung bali na to para sa contour. Type na lang. Wala. Ang internet niya. Yun, dun sa mga naka-online, pwede nyo po i-copy na sa naka-online dun sa ating classroom. Yung value. Copy. Pakita ko lang yung results. Dun sa ating weight, pwede natin click to drop down and edit. Yung value sa expression, pakiclick lang po yung OK. Kung napansin nyo, meron siyang preview dito ng 0.3. Click OK. Apply. Then click OK. Yan. Saan yun? Yan, nagkaroon na ng characteristic yung aking contour lines Ano din? Nasaan na? based on sa kanyang height. Diba? Ibig sabihin yung mga mas makapal or darker na contour, isa is may high, isa yung highest ng peak. Sir, nasaan dyan? Nasaan? Ito. Sa email. I-press na lang. Mas mabilis mag-type. Ito yung sa expression niya. Doon sa width. Again, paano natin mailalagay yung expression na yan dito sa width? Right? Click properties. And then, yung width, meron siya dito expression. Click lang po natin yung edit. And then, i-input natin yung value na yan. Yun. Once makopy nyo, i-paste nyo lang po dito sa expression. Sir, patingin ko Paste. notepad, sir. Yun. Yan. Mas Yan, pwede, mas madali, pwede nyo i-type. Itong 11 na to kahit walang space to Ganyan, okay. Yan. Kainin. Mas ano tayo tapos. Ito color to. Wala mo. Saan ba yun?
Yun, okay na. Sir, pa-flash muna sabi. Ito. If, Tapos mag-ip ulit ako. kasi ano muna? Lagyan mo naman. Paki-raise na lang ng right hand kapag nagawa po. Yan. Hindi. Wait lang. Ito. Ito. Sige. Please. Audio. Wala. Yun. Bago na ito. Malaki. Dot. Percentage 25. 25. Equals yun. Pula-pula eh. Wait. Okay na ako. May space pa ba yun? Nawala. Special after naman. Special after naman. Valid yun. Nawala. Yun. Oh, yan. Wala. Tatlo. Isang ano lang. Hindi. Tapos dito. Yun, okay na. Na-type ko na. Hindi pa. May mali pa. Spacean mo yung 8. Spacean. Sir, good morning. Good morning Space everybody. muna. May request lang ako sa mga ating mga taga ng RIA, ating mga facilitator. Ma'am, sir, baka po pwedeng makahingi ng inyong CP number at saka yung messenger account. Kasi para pag may question yung ating mga participants ay ma-reach kayo. Okay lang po ba, sir? Pakisulat na lang, sir, sa isang ano. Thank you. Mag-iingat po kami. Okay, thank you, sir. Thank you. Request lang naman yun, sir. Tsaka sir, yung Google Classroom natin, sir, kung pwede sila mag-rest. Yun. Okay, sir. Para kasi baka yung iba may question ay for clarification, ma-contact na kayo. Kung okay lang naman sa inyo, sir. Okay, thank you. Yun. Okay na. Mas okay kasi yung messenger kasi yung cellphone minsan nababago. Oo, nababago kasi yung cellphone. Pero pakilagay na rin, sir. Thank you. Tapos papalo na lang po ako. Ano mo yung video? Gusto mo may naman sasabihin. Uy!